Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1171 hanggang 1190. Kabanata 1171. Sa may sumusunod, walang choice si James kundi maghintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Hindi gaanong sumagot, tumalikod si James at naglakad palabas ng villa na may hawak na blade of justice. Tumingin si Luke dyan kay Bryce at nagutos, sumunod ka ng mabuti. Naiintindihan. Tumango si Bryce. Lumabas siya ng villa at mabilis na naabutan si James, sumisigaw, "James, handa na ang sasakyan. Mayroong ilang araw na halaga ng pagkain doon. Pumasok na tayo." Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang isang off-road na sasakyan sa labas ng bakuran. Lumapit si James, binuksan ang likod na pinto ng off-road na sasakyan, at umupo sa likod na hanay. Pumasok na si Bryce sa driver's seat. Sumakay na rin sa kotse sina Aphrodite at Venus, bawat isa ay nakaupo sa magkabilang gilid ni James. Ang isa sa mga kambal ay nakahawak sa braso ni James, at ang isa naman ay nakasandal kay James, mukhang napaka-intimate. Walang masyadong sinabi si James. Pinaandar ni Bryce ang sasakyan at nagmaneho papunta sa Mount Thundersect. Pagkaraan ng ilang oras sa pagmamaneho, huminto ang sasakyan dahil hindi na ito makakapagpatuloy pa. Tumigil si Bryce, lumingon, at tumingin kay James. Itinuro niya ang isang bundok sa unahan at sinabing, ang bundok sa unahan ay tinatawag na Mount Ramsdalen. Ito ang tanging paraan upang makapunta sa Mount Thundersect, tayo. Pumunta ka doon at maghintay. Ma'am, tumango si James. Alam niya ang daan dahil dumaan siya sa landas na ito bago pumunta sa Mount Thundersect. Matapos maghanap buong gabi, ang mga tao ng Diyos, King Palace ay ikinandado ang lokasyon kung saan nagkita sina James at Quincy at kumuha ng hindi mabilang na mga larawan ng villa. Habang umaakyat si James sa bundok, natanggap ni Thea ang mga larawang kuha ng mga powerhouse mula sa Diyos, King Palace sa hotel at ipinadala ito sa Quincy. Hindi nagtagal, kinumpirma ni Quincy ang lokasyon. Tara na at iligtas natin siya. Tumayo si Thea at aalis na sana. Mabilis siyang pinigilan ni Maxine at sinabing, gusto mo bang magmarcha na lang sa iyong kamatayan? Pero, putol ni Maxine, no buts. Alam mo ang lakas ni James ngayon. Kung kahit siya ay hindi maglakas loob na kumilos ng walang ingat at kailangang ubusin ang lason ng masunurin, ibig sabihin ay talagang malakas ang tao sa villa. Mamamatay tayo kapag sumugod tayo doon. Umupo si Thea at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, kahit anong mangyari, walang may dudulot sa atin ang pagmamadali. Dapat tayong magkaroon ng piano contact, James. Paano tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Hindi ko na makontak ang number niya nitong mga nakaraang araw. Halatang hinaranggan niya ako. Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Maxine at binuksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto ay agad na nakatutok ang baril sa kanyang noo. Itinaas niya ang ulo at dahan-daang umatras, tinitigan ang lalaking may hawak ng baril. Ito ay isang lalaki sa edad na 30 o 40. Nakasuot siya ng itim na suit, at maraming tao ang nakatayo sa likuran niya na may mga espada at baril. Habang umaatres, nagtanong si Maxine, what do you want? Pera. Maxine, anong problema? Naramdaman ni Thea na may mali at nagangat ng ulo. Nang makita si Maxine na nakatutok sa baril, mabilis siyang tumayo at inikat ang kanyang true energy, naglalabas ng malakas na aura mula sa kanyang katawan. Akmang aatake na siya, isang figure ang bumungad sa kanya. Whoosh! Bago pa siya makapag-react, ang kanyang Akya points ay seliado na, at hindi na niya mailabas ang kanyang true energy. Naramdaman ni Thea ang goma, at nahulog siya sa sofa. Sa wakas ay kitang-kita na niya ang matandang lalaki na sumilay sa kanyang harapan. Sino ka? Malamig na tanong ni Thea. Mabilis na binawi ng lalaking may hawak ng baril sa ulo ni Maxine. Lumuhad siya sa lupa sa isang tuhod.
Isang karangalan na makilala ka, MS. Thea. Lumuhad din ang mga nasa likod niya at sumunod din. Isang karangalan na makilala ka, MS. Thea. Isang malakas at unipormeng boses ang narinig. Napatulala si Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1172. Nagulat din si Thea sa nakita. Ano ang nangyayari? Sino kayong mga tao? Napatingin si Thea sa mga taong nakaluhod sa lupa. Magalang nasabi ng nangunguna, MS. Thea, inutusan kami ng Dragon King na ihatid ka sa villa. Natigilan si Thea at mabilis na nagtanong, James. Nasaan siya? Sumama ka sa amin, MS. Thea, malalaman mo pagdating natin sa villa. Lumapit si Maxine kay Thea, tumingin sa kanya, at nagtanong, hindi ka naniniwala sa kalokohan nila, tama ba? Halatang hindi naniwala si Thea sa kanila. Hindi siya ganoon katanga. Gayunpaman, si James ay kinokontrol, at ang pakikipagkita sa kanya ay magiging mahirap. Gayunpaman, kinakailangan na makipagkita sa kanya upang pag-usapan ang sitwasyon. Sumagot si Thea, sasama ako sa iyo. Mabilis siyang hinayla ni Maxine at sinabing, gagaw ka ba? Napakaraming problema ang pinagdaanan ni James para iligtas si Quincy at ang iba pa. Mapupunta ka sa isang bitag kung susundin mo sila. Hindi mo ba siya guguluhin pa kung hulihin ka nila at ginamit para banta muli? Pero, huwag mo na akong bigyan ng kahit anong pero, putol ni Maxine. Sinulyapan niya ang mga taong nakaluhod at malamig na sinabi, wala akong pakialam kung sino ka. Mangyaring umalis, hindi ka sasama ni Thea. Hindi mahalaga ang iyong mga salita. Tumayo ang lalaking nakaluhod sa lupa. Tumingin siya sa matandang lalaki na nagselyo sa acupoint ni Thea at sinabing, Langley. Agad na naglaho ang lalaki at muling nagpakita sa harap ni Maxine, hinawakan siya sa leeg, at binuhat siya sa lupa. Sigaw ni Thea, anong ginagawa mo? Itigil mo na. MS. Thea, sumama ka sa amin, at hindi namin siya pahihirapan. Kung hindi, tumigil ka, sasama ako sayo. Iniutos ng pinuno, ibaba mo siya, Langley. Sa wakas ay ibinaba ni Langley si Maxine. Pulang-pula ang leeg ni Maxine dahil sa pagkakasikal, at paulit-ulit siyang umubo pagkalabas. Tumingin siya kay Thea at umiling. Sabi ni Thea, wala akong choice ngayon, Maxine. Pupuntahan ko si James. Manatili ka rito at huwag kang pupunta kahit saan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Mabilis na sinundan siya ng mga lalaki. Umupo si Maxine sa sofa, at puno ng pag-aalala ang maganda niyang mukha. Anong kalokohan ang sinusubukan nilang gawin? Bakit nila kinuha si Thea? Bulong ni Maxine. Naubos na ni James ang lason, bakit nila kinuha si Thea? Sinusubukan kaya nilang gamitin si Thea para banta muli si James. Lumabas si Thea ng hotel at sumakay sa kotse. Umupo siya sa likod na hanay ng sasakyan. Ang isa pang tao ang namamahala sa pagmamaneho ng kotse, habang ang taong nakatutok ng kanyang baril kay Maxine ay sumakay sa upuan ng pasahero. Malamig na tanong ni Thea. Sino kayong mga tao? May James ka ba? MS. Thea, anong pinagsasabi mo? Kami ang mga subordinate ng Dragon King. Ang Mount Thunder Conference ay nalalapit na, at siya ay naghahanda upang magawa ang isang bagay na malaki. Siya ay nag-aalala na ang iba ay target ka para sa paghihiganti. Kaya, espesipikong ipinadala niya sa amin upang kunin ka at dalhin ka sa isang lugar na ligtas. Tanong ni Thea, ano ang sinusubukan niyang gawin? Hindi ko alam. Dadalhin kita sa isang lugar na matutuluyan pansamantala. I'm sure sasabihin niya sa iyo pagbalik niya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Thea. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang ginawa. May natupad. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pinilit ni Thea ang kanyang utak. Hindi kaya ito ang iminungkahi ni Maxine? Pinilit ba ng kaaway si James na kumilos laban sa iba pang mga sinaunang martial arts sects at mga pamilya upang ang kanyang relasyon sa matuwid na paksayon ay masira, na naiwan sa kanya na walang pagpipilian kundi ang sumali sa gusek? Naramdaman ni Thea na malamang na ganoon ang nangyari. Kung totoo man, kailangan niyang makita si James sa lalong madaling panahon at pigilan siya sa maling landas. Kung hindi, wala nang babalikan. Maya-maya, nakarating na sila sa villa. Personal na lumabas si Luke Jan para batiin siya.
Haha, andito ka pala Thea. Ngumiti siya ng malapad at tinanggap siya. Nakilala ni Thea si Lukjan sa isang sulyap dahil nabasa rin niya ang impormasyon ni Yaroslav at may pangkalahatang pag-unawa sa ilan sa mga mahahalagang tao sa Gusek. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1173. Nakangiting lumapit si Lukjan kay Thea. Tumingin siya sa kanya ng may magiliw na ekspresyon at gumawa ng malugod na kilos, na nagsasabing, Thea, mangyaring pumasok sa loob. Dahil nagpa siya siyang sumama, hindi siya natakot. Dumiretso siya sa sala ng villa. Tumingin si Thea kay Lukjan at malamig na nagtanong, paano si James? Nasaan siya? Pinitik ni Lukjan ang kanyang mga daliri at nagutos, ihain ang tsaa. Hindi nagtagal, inihain ang tsaa. Gayunpaman, hindi ito ininom ni Thea. Alam niyang ang kaharap niya ay ang deputy leader ng faction ng Gusek. Miyembro rin siya ng mga Owen, bihasa sa Guvenom. Naghinala siya na ang tsaa ay nalasan ng Guvenom. Tinatanong kita, nasaan si James? Sumagot si Lukjan, lumabas ang Dragon King upang magsagawa ng ilang mga gawain. Napatay niya ang pinuno ng Mount Thunder Sect at ngayon ay tinutugis ng sekta. Siya ay nag-aalala para sa iyong kaligtasan at inutusan akong kumuha ng ilang mga tao upang dalhin ka dito upang protektahan ka. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang negosyo, babalik siya. Huwag mo akong subukang lokohin. Akala mo ba hindi ko alam na pinilit mo si James na ubusin ang lason? Ikaw ang nagpilit kay James na gawin ang lahat. Kinawayan ni Lukjan ang kanyang kamay at sinabing, hindi tama iyan, Thea. Binigay ko na kay James yung antidote. Dagdag pa, alam niyang walang babalikan kung papatayin niya ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Siya ay ganap na sumali sa aming panig. Alam ni James na hindi siya ang magiging Dragon King o ang Emperor kung babalik siya. Gayunpaman, mayroon kaming isang paraan upang hayaan siyang sumali sa pampulitikang bilog upang tumakbo bilang hari sa halalan sa susunod na taon. Siya ang magiging hari ng Sol, mamumuno sa 10,000 tao, at ikaw ang kanyang magiging reyna, ang ina ng bansa. Hindi pinaniwalaan ni Thea ang anumang kalokohan ni Lukjan. Buo ang paniniwala niya na napilitang kumilos si James. Nasaan si James? Kailangan ko siyang makita ngayon. Sige, magpapadala ako ng mag-escort sa iyo doon. Hindi tumanggi si Lukjan at nagutos, dalhin mo siya para makita si James. Naiintindihan. Tumanggo ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, inakay nila si Thea at umalis. Samantala, nakarating na si James sa interception point sa Mount Ramsdalen, na malapit sa Mount Thunder Sect. Ang Mount Ramsdalen ay napapaligiran ng mga bundok, at mayroong isang tuwid na lambak sa pagitan ng bundok na tinatawag na Ramsdalen Valley. Umupo si James sa isang bato sa Ramsdalen Valley at idinikit ang Blade of Justice sa makapal na nyebe. Tumayo sa likuran niya sina Aphrodite at Venus. Umuulan ng malakas na nyebe, at lahat ng lugar sa paligid nila ay nababalot ng puti. Matutunaw ang bumabagsak na snow bago dumampi sa katawan ni James. Samantala, nababalot ng nyebe ang buhok ng kambal. Tahimik na tumayo si Bryce palayo sa kanila at tumingin sa malayo. Walang nagsasalita, at medyo tense ang atmosphere. Hindi nagtagal, isang grupo ng humigit kumulang 30 tao na binubuo ng mga lalaki at babae ang lumitaw sa harap nila. Ang nangunguna ay isang matanda sa edad na 60. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng puting robe na may nakalagay na salitang, medical. Nang makita ang paparating na grupo, humakbang si Bryce at tumayo sa harap ni James, na nagsasabing, ito ang mga tao mula sa Medical Valley. Ang matandang namumuno sa grupo ay ang master ng Medical Valley, na binyansagang Medical Saint. Siya ay malamang na isang 5th rank Grandmaster. Patayin ang lahat mula sa Medical Valley at walang iwanan. Naniniwala akong may kakayahan kang gawin iyon. Nang marinig ito ni James, nalungkot ang ekspresyon. Medical Valley. Hindi siya sigurado kung mabuti o masama ang Medical Valley. Hindi rin niya alam kung nakatanggap sila ng lihim na balita upang makipagtulungan sa kanya sa isang gawa. Kung hindi nila nakuha ang mensahe, ano ang gagawin niya? Napaisip si James saglit. Ang mga tao ay naglalakbay sa isang matatag na bilis. Ilang daang metro lang ang layo nila at malapit na silang makarating. Napahinto ang mga tao sa Medical Valley nang makita nila ang mga taong nakatayo sa unahan nila.
Isang gwapong binata sa tabi ng matanda ang mamulong, Master, si James po. Pumunta ako sa Kensington kanina. Kahit hindi ko siya nakilala, nakita ko na ang litrato niya. Binalaan siya ng ibang mga tao sa grupo, Guro, kailangan mong mag-ingat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1174. Ang Master ng Medical Valley, Medical Saint, ay tumingin kay James, na nakaupo sa isang bato habang ang kanyang espada ay nakatusok sa lupa. Lumapit siya habang nakadaop ang mga kamay at sinabing, may appointment ang Medical Valley sa Mount Thunder. Bakit mo hinaharangan ang daan namin? Dahan-daang tumayo si James at kinuha ang kanyang mahabang espada na nakaipit sa snow. Itinutok niya ang kanyang espada ng paalang sa party mula sa Medical Valley. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Ang mga disipulo mula sa Medical Valley ay nagulat sa kanyang mga salita at napaatras nang marinig ang mga ito. Ang balita na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, ay kumalat sa buong sinaunang martial world. Ang Mount Thunder Sect ay naglabas na ng Global Wanted Order para kay James. James, huwag kang mapangahas. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Ibinuka ng isang elder mula sa Medical Valley ang kanyang bibig at pinuna ang kanyang pag-uugali. Bilang Dragon King ng Southern Plains at commander ng Red Flame Army sa capital, paano mo matutulungan ang mga masasamang gumawa ng masama? Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? James, huwag kang kumilos ng walang ingat. Huwag mahulog sa pagkana ng kalaban. Ibaba mo ang iyong espada, James. Maaari nating pag-usapan ito ng mapayapa. Ang ilang mga tao ay nagalit, habang ang iba ay natatakot. Kahit na ang Medical Valley ay isa ring sinaunang martial arts sect, pangunahing nakatuon sila sa mga medikal na kasanayan, kaya ang kanilang pangkalahatang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi pambihira. Ang pinakamalakas nilang miyembro ay ang Valley Master, nasa ikalimang ranggo lamang. Nanatiling walang malasakit si James. Pinasigla niya ang kanyang true energy at mabilis na sumulong. Mabilis ang kanyang mga galaw, at agad siyang nagpakita sa harap ng mga alagad ng Medical Valley. Iniabot ni James ang kanyang mahabang espada sa Medical Saint. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng Medical Saint. Tumingin siya kay James at sinabing, mas malakas ka sa akin. Alam kong hindi kita matitiis kung gusto mo akong patayin. Isa lang ang hiling ko. Mangyaring hayaan ang mga alagad ng Medical Valley na umalis. Guro, Valley Master. Sunod-sunod na tinawag ng mga disipulo ng Medical Valley. Ikinaway ni Medical Saint ang kanyang kamay at pinigilan ang paglapit ng galit na mga disipulo. Tumingin siya kay James at sinabing, sige. Walang awa si James at tinusok ang Blade of Justice sa katawan ni Medical Saint. Whoosh! Binawi niya ang kanyang espada. Dugo ay tumalsik, na nagpapakulay sa snow crimson red. Ang Medical Saint ay umubo ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak sa lupa. Matapos kunin ang kanyang buhay, tumalikod si James at umalis. James, papatayin kita. Kaagad, inilabas ng ilang alagad ang kanilang mga espada at galit na sinugod si James. Gayunpaman, bago sila makalapit kay James, natangay sila ng malakas na puwersa at bumagsak sa lupa. Bumalik si James sa tabi ni Bryce. Tumingin sa kanya si Bryce at mahinahong sinabi, anong ginagawa mo? Sabi ko patayin mo silang lahat. Umupo si James sa bato at mahinahong sinabi, ang pinakamalaking banta mula sa Medical Valley ay ang kanilang Panginoon. Ang iba ay hindi nagbabanta, kaya bakit papatayin ang inosente? Sa di kalayuan, ang master ng Medical Valley ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi pa siya namatay. Sa pagtingin sa kanyang mga disipulo, iniutos niya, pagkatapos kong mamatay, dalhin mo ang aking katawan sa Mount Thunder at kapag nagsimula na ang komperensya, ipaghiganti ako ng martial community. Pagkatapos magsalita, bumagsak ang ulo niya sa lupa at wala ng buhay. Guro, Lambak Master. Sa nyebe, ang mga alagad ay sumigaw ng malungkot. Lumapit si Bryce sa bangkay niya. Mabilis na napaatras ang mga alagad ng Medical Valley sa takot. Nag-squat siya at tiningnan ang vitals ng Medical Saint. Isang bahagyang kagalakan ang bumungad sa kanyang mukha matapos kumpirmahin ang pagkamatay ng Valley Master. Dahil ayaw ni James na patayin ang mga alagad, ayaw din ni Bryce na abalahin ang sarili sa mga mahihinang iyon.
Tumalikod siya at bumalik sa tabi ni James, na nagpupuri, "Good job, James." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1175. Hindi pinansin ni James ang papuri ni Bryce. Umupo siya pabalik sa bato at idinikit muli ang Blade of Justice sa snow nang walang sinasabi sa kanya. "James, hindi ka mapapatawad ng Medical Valley." Isang galit na dagandong ang nagmula sa malayo. Hindi pinansin ni James ang galit na mga alagad ng Medical Valley. Dinala ng mga alagad ng Medical Valley ang kanilang Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Nilampasan nila si James, patungo sa Mount Thunder faction para hintayin ang komperensya para mapanindigan ng martial community ang hustisya. Umalis ang grupo sa bundok. Muling bumalik sa katahimikan ang Ramsdalen Valley. Mabilis na umalis ang mga alagad ng Medical Valley at nawala sa Ramsdalen Valley. Matapos maglakbay ng malayo, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na winter coat. Nang makita siya, muling itinaas ng mga alagad ng Medical Valleys ang kanilang mga bantay. Kakakilala pa lang nila ni James, bakit may hamarang sa kanilang dinadaanan? Isang elder mula sa Medical Valley ang nagtanong, "Sino ka, at bakit mo hinaharangan ang aming landas?" Dahan-daang tumalikod ang tao, tinanggal ang hood na nakakabit sa kanyang damit, at ipinakita ang kanyang mukha. "Ikaw." Napaatras ang mga alagad sa takot na parang nakakita ng multo. Hindi ka ba patay? Paanong buhay ka pa?" Tinitigan ng matanda ang taong nasa unahan nila. Ito ay walang iba kundi si Jackson, pinuno ng Mount Thunder Sect. Lumapit si Jackson sa mga alagad ng Medical Valley. Biglang bumangon ang Medical Saint, na nakahandusay sa lupa, umupo sa lotus position, at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Tanong ni Jackson, "Okay ka lang?" Ikinaway ni Medical Saint ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Walang seryoso. Medyo nasaktan lang ako. Magiging maayos din ako pagkatapos magpagaling ng ilang araw." Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay ganap na napatulala sa mga alagad ng Medical Valley. Sa pagkakataong iyon, bahagyang umatras ang isang alagad na parang gustong umalis ng palihim. Napansin ito ni Jackson at mabilis na itinulak ang palad niya. Isang puwersa ng pagsabog ang naganap at tinamaan ang disipulo, na agad na ikinamatay nito. Ang mga tao sa Medical Valley ay hindi pa nakukuha sa sitwasyon nang biglang inatake ni Jackson ang isa sa kanilang mga disipulo. Mabilis na bumunot ng espada ang isang lalaking nasa edad 40 at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang apprentice ko?" Mahinahong sumagot si Jackson, ang taong iyon ay isang especially iyan ng Gusek na nakatanim sa Medical Valley. Kabalbalan. Iyon ay ganap na imposible. 10 taon na niya akong kasama. Paano siya magiging especially iya? Mukhang naguguluhan siya at gustong tumakas para iulat ito sa Gusek. Ano pa kaya siya kung hindi isang especially iya? Hindi tayo maaaring maging pabaya dahil ito ay may kaugnayan sa Mount Thunder Conference. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa lahat ng mga martial artist. Ang isa pang elder mula sa Medical Valley ay agad na nagtanong, ano ba talaga ang nangyayari? Ang Medical Saint, pinuno ng Medical Valley, sa wakas ay naghiwalay ng kanyang mga labi at nagpaliwanag, "Nakatanggap ako ng balita mula sa pinuno ng Mount Thunder Sect na si James ay nagpanggap na sumali sa Gusek upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng Gusek, ipinaalam sa akin ni G. Cabrol na makipagtulungan kay James at kumilos. So, peke ang balita mula sa Mount Thunder Sect dati, at hindi pinatay ni James si Mr. Cabrol." Oo, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1176. Tumango si Jackson at sinabing, "Gayunpaman, hindi na ako nagpakita simula noon, kaya na-stigmatize na si James. Sa kasamaang palad, kailangan niyang tiisin ang pangungutya sa ngayon para maalis ang Gusek minsan at magpakailanman." Nang marinig ito, agad na naunawaan ng mga alagad ng Medical Valley ang sitwasyon. Tanong ni Jackson, "Medical Saint, naipasa mo na ba ang gamot sa iba?" Seryoso ang ekspresyon ng Medical Saint at sinabing, "Wala akong gaanong oras at wala akong kontak. Gayunpaman, ipinasa ko ito sa lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Para sa mga walang matatag na paninindigan, hindi ako nang ahas na ibigay ito sa kanila dahil tiyak na napasok na sila ng mga nunal ng Gusek.
Ayokong ilabas ang pusa sa bag. Maaasahan ba ang gamot? Ma'am, syempre. Ito ay isang natatanging formula mula sa Medical Valley. Pagkatapos kunin ito, ang isa ay walang makikitang mga palatandaan ng buhay at hindi naiiba sa isang patay na tao. Walang makakahanap ng anumang abnormal. Naniniwala ako na matalinong tao si James at mauunawaan niya na ang mga hindi lumalaban ay ang mga nakatanggap na ng mensahe. Samantala, ang mga lumalaban ay hindi nakatanggap ng mensahe. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jackson. Pagpapatuloy ng medical saint, may sumusunod kay James. Nakilala ko ang mukha niya. Isa siyang taksil sa Sylvan Sect ilang dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang pangalan ay Bryce Quest. Ang Goose Sect ay hindi pa rin nagtitiwala kay James at may sumusubaybay sa kanya. Sagot ni Jackson, dapat alam ni James kung ano ang susunod na gagawin. Para sa natitira, kailangan ka naming troublemayan sa pagpapanggap na kamatayan upang ang Goose Sect ay magpabihis sa kanilang mga bantay. Pagdating ng oras, maglulunsad kami ng counterattack at papatayin ang mga labi ng Goose Sect sa Mount Thunder. Tumango ang medical saint at sinabing, tungkulin at karangalan kong gumawa ng isang bagay para sa mga tao sa mundong ito. Sumenya si Jackson bilang pagsang-ayon at sinabing, tama na ang usapan sa ngayon. Umakyat tayo sa bundok. Iniutos ng medical saint, may mga nunal mula sa Goose Sect sa Mount Thunder Sect. Pagdating natin doon, ituloy mo na parang walang nangyari, at huwag mong hayaang lumabas ang sikreto. Naiintindihan. Mabilis na tumango ang mga matatanda at mga disipulo. Nakahiga ang medical saint sa sahig, at ilang mga disipulo ang lumapit upang buhatin siya muli. Mabilis ding nawala si Jackson sa paningin ng lahat. Samantala, nakaupo pa rin si James sa isang bato, walang ekspresyon sa Ramsdalen Valley. Nakatayo sa isang tabi, nagtanong si Bryce, James, ang Medical Valley ay may espesyal na katayuan sa sinaunang Martial World. Lahat ng mga sekta at pamilya ng sinaunang Martial World ay nakatanggap ng pabor mula sa kanila. Wala nang babalikan para sa iyo ngayon. Ito ay ang parehong alok. Dapat kang sumali sa amin at maging isa sa aming mga pangunahing pinuno. Kapag namatay na ang ating pinakamataas na pinuno at si Luke Jan ang pumalit sa kanyang posisyon, ikaw na ang magiging deputy leader. Alam ni James na hindi nagkakaisa ang Goose Sect. Mayroon pa ring pinakamataas na pinuno na hindi kilala. Gayunpaman, alam ni James na may malaking ambisyon si Luke Jan at nagpaplano siyang magdulot ng kaguluhan sa Mount Thunder Conference para mapatay niya ang Supreme Commander ng kanyang paksayon. Alam ni James na ito na ang pagkakataon niya. Wala na ba talagang babalikan? Bulong ni James. Oo, hindi ka na makakabalik. Hindi lang ikaw ang mapaparusahan, pati si Thea ay kaladkarin din kasama mo. Maaari mong protektahan ang iyong sarili, ngunit paano naman si Thea at ang mga kalahan? Kapag natapos na ang Mount Thunder Conference, maraming tao ang lalapit sa iyo para maghiganti. Kung hindi ka nila mahanap, ilalabas nila ang kanilang galit kay Thea at sa mga kalahan. Sinimulan ni Bryce na hikayatin si James sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanya ng mga kalamangan ng pagsali sa kanila. Isa lang ang layunin niya ang mapagtagumpayan si James. Mahinang sagot ni James, gusto ko lang mabuhay. Marami na akong nagawa para kay Luke Jan, at kung hindi niya ako bibigyan ng antidote, mamamatay ako. Hindi agad siya pumayag dahil ito ang mag-uudyok sa mga hinala ni Luke Jan at mahihirapang kunin ang kanyang tiwala. Pagkatapos, hindi niya malalaman ang tunay na motibo ni Luke Jan. Buntong hininga, bakit kailangan mong ilagay ang sarili mo sa problema? Sabi ni Bryce. Kalmadong tanong ni James, walang gaanong 7th rank Grandmaster sa Sol, pero medyo disenteng bilang pa rin sila. Samantala, mayroon lamang 2 hanggang 3 8th rank Grandmasters, sa pagkakaalam ko. Ano ang ranggo ni Luke Jan? Ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na ibagsak ang kanyang pinakamataas na commander? Sa pagkakaalam ko, nakatayo sa tabi niya ang Good Devil at hindi mabilang na powerhouses. Maging ang lolo ko ay tumutulong sa kataas-taasang commander. Haha, nakangiting sabi ni Bryce, nag-aalala ka dito. Panigurado, sasabihin sa iyo ni G. Owen ang lahat ng tungkol dito pagkatapos mong makumplito ang gawain. Naniniwala akong gagawa ka ng tamang pagpipilian. Wala na sa kanila ang nagsalita pa. Umupo si James sa bato habang nakapikit at nagpahinga,
Naghihintay sa susunod na grupo ng mga martial artist na dumating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1177. Bumagsak ng husto ang nyebe, at mabilis na tinakpan ng isang kumot ng nyebe ang mga mantsa ng dugo sa nyebe. Matiyagang naghihintay si James. Lumipas ang mga oras, at madilim na ang langit. Gayunpaman, ang pangalawang batch ng mga martial artist ay hindi pa dumarating. Sa halip, nagpakita si Thea. Nagpadala si Luke ng ilang lalaki para ay escort si Thea kay James. Dumating si Thea sa Ramsdalen Valley. Bagamat gabi na, natatanaw niya kaagad si James sa malawak at puting paligid, nakaupo sa isang bato sa di kalayuan. Kasabay nito, napansin din niya ang pares ng magagandang kambal na nakatayo sa likuran ni James. Agad na bumangon ang selos sa kanyang puso. Bakit may ibang babae sa tabi ni James? Sino ang mga babaeng ito? Ano ang relasyon nila ni James? Tatlong sunod-sunod na tanong ang gumuhit sa puso niya. Napansin din ni James si Thea at ilang mga kampan ni Luke na nagmumula sa malayo. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa kanila na papalapit. Maya-maya pa ay dumating na sa harapan niya si Thea. James. Kalmadong tumayo si James at tumingin kay Thea na nakatayo sa harapan niya. Nakasuot ng makapal na winter coat si Thea, at naipon ang nyebe sa kanyang buhok. Namumula ang kanyang mukha, at ang kanyang mainit na hininga ay namumula sa hangin. Hindi ba dapat nasa Kensington ka? Bakit ka nandito? Bakit ka nagpakita dito? Honey. Thea threw herself on James, wrapped her arms around him tightly. Narinig kong pinatay mo ang pinuno ng Mount Thunder Sect, totoo ba yon? Anong nangyayari? Pinilit ka ba nilang gawin iyon? Hindi maipaliwanag ni James ang sitwasyon sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Thea. Haharangan lang siya. Binitawan niya si Thea at ipinatong ang mga kamay sa balikat nito, mariing sinabing, Thea, makinig ka sa akin. Umalis sa lugar na ito at bumalik sa Kensington. Honey, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Luke na sumali ka sa Gusek at tinutulungan mo siya ngayon. Sabihin mong hindi totoo. Nag-aalalang tumingin si Thea kay James. Sinabi ni Quincy na napilitan kang kumain ng lason. Totoo naman di ba? Umalis tayo sa lugar na ito at bumalik sa Kensington para humanap ng paraan para ma-detoxify ang lason. Walang kwenta. Uminom na ako ng antidote. Malumanay na sabi ni James, Thea, hindi na ako makakabalik. Napatay ko na ang pinuno ng Mount Thunder Sect at nakipagtalo sa matuwid na paksayon. Ang Mount Thunder Sect ay isa sa mga kilalang taga-suporta ng hari. Hindi niya ako matatanggap kung babalik ako. Hindi ako magiging Dragon King o Emperor. Papatayin ako, kaya wala akong pagpipilian. Kung hindi ako sasali sa Gusek, ikaw at ang mga kalahan ay kalag ka rin dito. Naiintindihan mo ba? Mapoprotektahan ko lang kayo sa pamamagitan ng pagsali sa kanila. Sila lang ang makakapagprotekta sa iyo ngayon. Ang mga salita ni James ay parang bolt mula sa asol kay Thea. Sa gulat, napatili siya sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na ang kaharap niya ay si James. Para sa kanya, si James ay palaging puno ng hustisya. Siya ang Diyos ng digmaan at bayani ni Sol. Hindi kailanman papatayin ni James ang mga inosenteng tao para mabuhay. Honey, hindi ito totoo. Bilasan mo at sabihin mong hindi totoo. Sinulyapan ni James ang mga taong nag-escort kay Thea doon at malamig na sinabi, ibalik mo si Thea at sabihin kay Luke na ibalik siya ng ligtas sa Kensington. Kung may mangyari man sa kanya, tapos na ang pakikipagtulungan ko sa kanya. MS. Thea, alis na tayo. Mangyaring sumama sa amin. Hinimok siya ng nasasakupan ni Luke. Nakangiting lumapit si Bryce at sinabing, MS. Thea, huwag kang mag-alala. Pagkatapos tapusin ni James ang kanyang gawain pagkatapos ng komperensya, babalik siya sa Kensington para hanapin ka. Tapos, pwede na kayong magkasama, at wala nang maghihiwalay sa inyo. James. Tumingin si Thea kay James na lumuluha ang mga mata. Nangingilid ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Umiyak siya at umungol, napagkamalan kita, James. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Tapos, tumalikod siya at tumakbo palayo, tinapan niya ang bibig niya. Nasaktan si James sa sinabi nito, ngunit wala siyang pagpipilian.
Malamig niyang sabi, bakit kayo nakatayo pa rito? Bilisan mo, habulin mo siya. Siguraduhing ibalik siya sa Kensington ng ligtas. Kung hindi, utos din ni Bryce, sumunod ka sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1178, naiintindihan. Mabilis siyang hinabol ng mga taong nag-escort kay Thea. Tumingin si Bryce kay James at tinapik ang balikat nito, nakangiting sabi, ang bait mo naman, James. Naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon at alam mong kami lang ang makakapagprotekta sa inyo ni Thea. Huwag kang mag-alala, kung susundin mo si Mr. Owen, paprotektahan kanya at ang mga kalahan. Walang maglalakas loob na hawakan sila. Tumingin sa kanya si James ngunit walang sinabi. Umupo siya sa isang bato at kumuha ng sigarilyo. Akmang maglalabas siya ng lighter, kinuha ni Aphrodite na nasa likuran niya ang lighter at mabilis na lumapit sa kanya para magsindi ng sigarilyo. Huminga ng malalim si James, at umusok ang usok sa hangin. Sana maibalik ni Luke Jan si Thea ng ligtas. Kung hindi, hindi ko na kailangang ipagpatuloy ang kooperasyong ito. Walang kinatatakutan si James kundi si Luke Jan ang humawak kay Thea bilang bihag. Maaapektuhan nito ang buong plano niya. Sumagot si Bryce ng may kumpiyansa, huwag kang mag-alala. Sigurado yan. Mahal ni Mr. Owen ang mga talento, tiyak na hindi niya pahihirapan si Thea. Paprotektahan niya siya ng mabuti, isang-isang kontemporaryo. Sumigaw si James, gusto kong ibalik siya sa Kensington. Biglang sumigaw si Bryce na ikinagulat niya. Saglit na natigilan si Bryce. Pagkatapos, mabilis niyang naalala ang sarili at sinabing, sige. Ipapaalam ko kay Mr. Owen. Kinuha ni Bryce ang phone niya at tinignan ang screen. May signal sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Bagamat ito ay mahina, ito ay sapat na upang magpadala ng mga mensahe. Nagpadala siya ng mensahe kay Luke Jan, ibinalita ang pakikipagkita ni Thea kay James. Nakita ni Luke Jan, na nasa suburb villa sa Terrentville, ang mensahe ni Bryce. Haha, tumawa siya ng malakas. Si James ay medyo matino at naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Alam niyang ako lang ang taong makapagpapanatiling buhay sa kanya at ligtas ang mga kalahan. Malaki ang ngiti niya. Nagsisimula ng mag-alinlangan si James. Pagkatapos niyang pumatay ng ilan pang tao, wala na siyang babalikan. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ngumiti si Bryce at sinabing, na-notify ko na si Mr. Owen. Sumagot siya na dapat kang makatiyak na ligtas niyang ibabalik si Thea sa Kensington. Nakahinga ng maluwag si James. Si Thea naman, tumakbo siya ng malayo at tuluyang kumalma. Naniniwala siya na si James ay hindi isang kasuklam-suklam na tao na kompromiso upang mabuhay. Sa halip na umalis, nanatili siya sa malapit at palihim na pinagmamasdan siya. Lumipas ang gabi na walang dumadaan sa Romsdalen Valley. Kinaumagahan, makikita ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa malayo. Ang grupo ay binubuo ng 17 hanggang 18 tao. Lahat sila ay mga martial artist na nakasuot ng puting damit na may nakaukit na mga salitang, martial arts. Nang makita ang paparating na grupo, sinabi ni Bryce, ang mga taong ito ay mula sa Paragon Martial Arts School. Ang nasa harap ay ang principal. Siya ay 60 taong gulang at isang pang-4 na ranggo na Grandmaster. Ma'am, bahagyang tumanggo si James. Ang isang tao mula sa ika-4 na kaharian ay hindi katugma para sa kanya. Napansin ng grupo mula sa Paragon Martial Arts School si James na humaharang sa daanan sa unahan. Nang makita niya ang mga taong ito, mabilis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Mr. Gerald, si James yon. Si James ang pumatay sa pinuno ng Mount Thunder Sect. Bakit siya nandito? Kinawayan ng principal na si Gerald ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Halika at tingnan natin ang sitwasyon. Lumapit si Gerald at huminto ng 20 metro ang layo kay James. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, ikaw si James. Sumagot si James, oo. Bakit ka nakaharang sa daan? Para patayin ka. Ang grupo ng Paragon Martial Arts School ay gulat na ekspresyon at bahagyang napaatras nang marinig ang mga sinabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1179. Nabahala ang mga taga-Paragon Marital Arts School. Ang balita tungkol sa masasamang gawa ni James ay kumalat sa buong sinaunang martial world.
Alam ng lahat na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson. Mabilis silang umatras at maingat na tinitigan si James. Seryoso ang ekspresyon ni Gerald, ang principal ng martial arts school, habang sinabing, "I've never had any grudges against you, James." Ano ang kahulugan nito? Tumingin sa kanya si James nang walang pakialam at sinabing, "Halika sa akin." Sa tingin mo ba hindi ka na magagapi ngayon? Nagdilim ang ekspresyon ni Gerald, at isang malakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan. Maghanda ka, sinisingil ni Gerald si James. Parang cheetah siyang sumugod kay James at itinaas ang kamay para umatake. Isang matinding puwersa ang sumabog at nagdulot ng malaking dagandong sa buong kabundukan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap na sinalo ang kamao na papalapit sa kanya. Mabilis niyang inabot at itinutok ang palad sa dibdib ni Gerald. Umikot si Gerald sa hangin at dumaong sa nyebe na may 10 metro ang layo, umubo ng subo ng dugo. Mr. Gerald. Mabilis na sumugod ang mga estudyante ng Paragon Martial Arts School, nag-squat, at tinulungan si Gerald mula sa snow. Kumunat ang noo ni Bryce at nagtanong, bakit hindi mo siya pinatay? Kalmadong sagot ni James, "He's a 4th-ranked Grandmaster and isn't a threat to you guys. Hindi mahalaga kung patayin natin siya o hindi." Totoo. Tumango si Bryce. Tumingin si James sa grupo mula sa Paragon Martial Arts School at walang emosyong sinabi, "Get lost." Ang mga estudyante ay hindi nang ahas na pabulaanan siya at mabilis na umalis kasama ang malubhang na sugatan na si Gerald, papunta sa Mount Thunder Sect. Palihim na pinanood ni Thea ang pangyayari. Nang makitang inatake ni James ang isang inosenteng martial artist, namutla ang mukha nito, at bumalatay sa mukha niya ang pagkabigo. Hindi siya makapaniwala na si James na ito ay ang parehong tao bilang ang dating pambansang bayani at Souls War God. Nais ni Thea na puntahan at hikayatin siyang tumalikod sa kanyang kasalukuyang mga gawi. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang sasabihin sa kanya. Samantala, patuloy na naghihintay si James sa susunod na grupo ng mga tao na dumating matapos masugatan si Gerald. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 oras. Isa pang grupo ng mga tao ang ipinakita sa Ramsdalen Valley. Ito ay ang Blithiz mula sa Little Root City. Ang taong nangunguna ay ang pinuno ng Blithiz, si Donovan. Si Donovan ay mga 50 taong gulang. Nakasuot siya ng suit and tie. Imbes na maging martial artist ang ugali niya, mas naging matagumpay siyang mga negosyante. Sinamahan siya ng higit sa 30 tao mula sa Blithiz, na binubuo ng parehong matanda at kabataang lalaki. James. Nang makita ang taong nakakaharang sa kanilang daraanan, kung paano hindi napapansin ang noo ni Donovan. Bilang isang napakalaking pamilya, ang Blithiz ay mayroon ding malawak na intelligence network. Kaya, alam nila ang tungkol sa nangyari sa Mount Thunder Sect at pinatay ni James ang sect leader. Bukod dito, alam nila na si James ang nag-abolish sa cultivation base ng ulo ng mga Johnston. Alam din nila na gumamit si James ng hindi kilalang martial art technique, na ginawa rin ng matandang tumalo kay Donovan sa Mount Little Root. Lumapit si Donovan at lumitaw 10 metro ang layo kay James. Tumingin siya kay James na may pag-aalalang ekspresyon at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito, James?" Bahagya pa siyang na-trauma sa nangyari sa Mount Little Root at hindi sigurado sa relasyon ni James sa matanda. Sa nakaraan, walang nang-ahas na hamarang sa kanyang daan. Tumabi si Bryce at bumulong, "The Blithiz have great ambitions." Si Donovan ay isang henyo sa martial arts. Wala pang 5 taong gulang ngunit nasa ika-6 na ranggo na at hindi nalalayo sa ika-7. Kabisado niya ang Blithe Fist of Abomination, kaya hindi natin siya mabubuhay. Ayaw ni James na kalabanan si Donovan. Bukod kay Donovan, ang Blithiz ay may ika-8 ranggo na powerhouse na nagpoprotekta sa kanila. Kung talagang pinatay niya siya, walang puwang para sa pagkakasundo. Napatingin si James kay Bryce at sinabing, "Tingin mo tanga ako. Ang Blithiz ay may ika-8 ranggo na Grandmaster. Wala pa akong death wish." "Anong kinakatakutan mo?" tanong ni Bryce. Ang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo ay nasa katandaan na. Kahit na hindi pa nila naabot ang limitasyon, malapit na sila. Hindi magiging madali para sa kanila na kumilos. Ubusin nito ang kanilang true energy. Kung mas maraming enerhiya ang kanilang kinokonsumo, mas mabilis silang mamatay.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1180. Hindi naniwala si James sa kalokohan ni Bryce. Tumabi siya at sinenyasan na magpatuloy ang Blithiz. Sige po. Hindi umalis ang mga taga-Blithiz dahil hindi gumalaw si Donovan. Si Donovan ay may pagdududa sa kanyang puso. Hindi siya sigurado sa relasyon ni James sa matandang lalaki na tumalo sa kanya sa Mount Little Root. May tanong ako sa iyo, James. Ano ang relasyon mo sa matandang tumalo sa akin sa Mount Little Root noong araw na iyon? Bahagyang ngumiti si James at iniwas ang tanong niya. Anong mali? Ayaw mong umalis. Kung ganon, paano kung may laban tayo? Biglang itinaas ang kanyang kamay, ang Blade of Justice ay bumangon sa langit, at tumpak na nasalo ito ni James. Whoosh! Hinugot niya ang Blade of Justice mula sa kaluban nito. Kalimutan mo na, panalo ka. Pinili ni Donovan na huwag makipag-away kay James at umalis kasama si Blithiz. Pagkaalis, sinabi ng isang elder ng Blithiz, Donovan, pinatay ng binatang iyon ang pinuno ng Mount Thunder. Naglabas sila ng wanted na utos para sa kanyang ulo at gagantimpalaan ang sino mang pumatay sa kanya ng Frost Sword. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ni Donovan na may mahigpit na ekspresyon, ang pagpatay sa kanya ay hindi madaling gawain. Si Jackson ang pinuno ng Mount Thunder Sect at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa ikaptong ranggo. Kabisado na niya ang Ice Sword Art pero natalo pa rin kay James. Sa tingin mo ba madali lang siyang patayin? Pagkatapos magsalita, huminga ng malalim si Donovan. Masyado siyang malakas at hindi mabilang ang martial arts. Natatakot ako na walang makakapantay sa kanya. Maaaring ako ay kung ganap kung makabisado ang Blithe Fist of Abomination. Sa kasamaang palad, hindi ko magawa ang huling hakbang, ang Perfect Mayhem. Talaga, mayroon kang mas mahusay na foresight. Sige, tingnan natin ang sitwasyon sa Mount Thunder, sabi ng matanda. Umalis ang mga Blithiz, at umupo muli si James sa bato. Nang makitang tumanggi si James sa pag-atake, hindi nasisiyahan si Bryce. Gayunpaman, naiintindihan niya ang mga alalahanin ni James. Pagkatapos ng lahat, ang Blithiz ay hindi isang ordinaryong pamilya. Makapangyarihan ang kanilang Grand Patriarch, at magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa Mount Thunder Conference kung lalabas siya. Pagkatapos nito, hindi mabilang na mga sinaunang martial artist ang patuloy na lumitaw sa Mount Ramsdalen. Sinalakay ni James ang lahat ng lumalapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang grupo ng mga tao, napansin ni James na maraming tao ang piniling huwag lumaban, at mabilis niyang naintindihan ang pattern na ito. Para sa mga hindi lumaban, tinusok niya ang kanilang mga katawan gamit ang kanyang mahabang espada ngunit hindi na masira ang kanilang mga vital organ. Para naman sa mga nanlaban, hindi sila pinalo ni James kundi sinugatan lang sila. Sa pagtatapos ng araw, nakalaban na si James ng 12-dosenang round ngunit hindi natalo kahit isang laban. Samantala, pinagmamasdan ni Thea ang sunod-sunod na pagpatay ni James sa mga martial artist, at nadurog ang kanyang puso. Alam niyang wala nang babalikan si James. Hindi na siya ang taong kilala niya. Ang kasalukuyang James ay isang diablo na pumatay ng mga tao na hindi kumukurap. Naiinis siya sa gawin nito at tumalikod na para umalis. Kasabay nito, 12-dosenang mga bangkay ang inilagay sa pangunahing bulwagan ng Mount Thunder Sect. Mayroon ding ilang nasugatan, nakaupo sa isang lotus na posisyon at nagpapagaling ng kanilang mga sugat. Kasuklam-suklam. Sa tingin ba talaga ni James hindi siya magapi? Kailangan nating ipaghiganti ang sect leader natin. Dapat nating ipaghiganti ang ulo ng ating pamilya. Hindi mabilang na mga sekta at pamilya ang nagtipon ng galit na galit. Magkaisa tayo at tumungo para patayin si James. Kung hindi, lahat ng martial artist na darating para lumahok sa Mount Thunder Conference ay papatayin niya. Nagdulot ng galit si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1181. May isang linggo pa bago ang Mount Thunder Conference, ngunit medyo ilang sekta at pamilya ang nagsimulang maglakbay patungo sa Mount Thunder Sect. Sa kasamaang palad, sila ay naharang at inatake ni James. Ilang sect leaders at mga ulo ng pamilya ang namatay o malubhang nasugatan sa daan. Ang mga tao mula sa mga sekta at pamilyang ito ay natipon sa Mount Thunder Sect. Dahil sa galit sa ginawa ni James, gusto nilang magkaisa at patayin siya ng magkasama.
Dahil sa pagkamatay ni Jackson, walang pinuno ang Mount Thunder Sect. Sa ngayon, ang binibini, si Delaney, ang namuno sa mga gawain ng sekta. Gayunpaman, siya ay isang binibini na walang karanasan sa gayong mga bagay at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bakit hindi tayo sinasagot ng Mount Thunder Sect? Ngayong nagtipon na tayo rito, makatwirang lamang na ipakita ng sekta ang pagiging mapagpatuloy nito bilang host. Sino ngayon ang namamahala sa Mount Thunder Sect? Ang galit na karamihan ay nagtanong. Tumingin si Donovan sa mga tao at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pakiramdam niya ito na ang pagkakataon niya. Kung mapatay si James, siya ang magiging pinakaprestihiyosong tao sa sinaunang martial world, na lubos na nakikinabang sa pag-unlad ng Blithiz. Gayunpaman, wala siyang lugar para magbigay ng pahayag dahil hindi niya ito teritoryo. Lumapit si Delaney at sinabing, mga respetadong bisita, magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong gustong-gusto ring patayin ng sekta natin si James. Gayunpaman, talagang nangingibabaw siya at nagtataglay ng hindi mabilang na mga kasanayan sa militar. Kakaunti lang ang makakatalo sa kanya sa buong sinaunang martial world. Donovan, ikaw lang ang makakapatay kay James ngayon. Mangyaring kumilos. Oo, nakikiusap kami na patayin mo si James. Ikaw ang magiging dakilang Grandmaster ng sinaunang martial world kung gagawin mo iyon. Napatingin ang mga tao kay Donovan. Ang Blithiz ang tanging grupo na hindi pa napatay o nasugatan sa maraming puwersang natipon sa Mount Thunder Sect. Ito, si Donovan ay may problemang ekspresyon habang sinabi niya, masyadong mataas ang tingin ninyo sa akin. Pinatay ni James maging ang sect leader. Sasabihin ko na ang aking martial arts skills ay hindi sapat para patayin siya. Nagpapakumbaba ka. Alam ng lahat na ang signature martial skill ng Blithiz, ang Blithe Fist of Abomination, ay walang kapantay. Tama na yan. Pakiusap, nakikiusap kami na tulungan mo kaming ipaghiganti. Palakas ng palakas ang mga boses na nagsusumamo. Bahagyang natuwa si Donovan sa kanilang reaksyon. Ito ay isang tanawin na gusto niya. Gayunpaman, bumalatay sa kanyang mukha ang bahagyang pag-aalala dahil hindi siya kumpiyansa na talunin si James. Kung siya ay tumayo at kinuha ang bagay na ito sa kanyang sarili, siya ay magiging isang katatawanan kung siya ay nabigo upang patayin si James. Kasabay nito, palalampasan niya ang pagkakataong sumikat kung hindi siya agad sa ngayon. Tumayo siya at sumigaw, lahat, mangyaring tumahimik. Nang marinig ito, natahimik ang mga tao. Sinabi ni Donovan, ang B***starred na iyon, si James, ay pumatay ng hindi mabilang na mga sect leader at mga ulo ng pamilya. Hindi natin siya dapat hayaang hindi mapaparusahan. Gayunpaman, ang aking lakas ay limitado, at wala akong kakayahang patayin siya ng mag-isa. Iminumungkahi kong bumaba tayo ng bundok at makipagtulungan sa mga sekta na hindi pa dumarating para patayin si James. Patayin si James. Patayin si James. Ang galit na boses ng karamihan ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ng Mount Thunder Sect. Magaling. Sumigaw si Donovan, lahat, sundin ang aking pamumuno. Bababa tayo ng bundok sa Mount Ramsdalen. Imposibleng kunin ni James ang lahat sa atin. Humakbang si Donovan at pinag-isa ang mga martial artist. Pagkatapos, sabay-sabay niyang inakay sila pababa ng bundok. Ang galit na grupo ng mga tao ay bumaba sa bundok. Isang sect leader ang nagtanong, ano ang dapat nating gawin, binibini? Si Delaney ay nagsuot ng mabangis na ekspresyon. Kahit na pinamahalaan niya ang mga gawain ng sekta sa panahon ng saradong pagmumuni-muni ng kanyang ama, hindi niya kinailangan pangharapin ang napakalaking problema. Siya ay ganap na naliligaw. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, tara na at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pinatay ni James ang aking ama, at ang sama ng loob na ito ay hinding-hindi ko bibitawan. Utos ni Delaney, pakinggan ang utos ko, mga tao sa Mount Thunder Sect. Bumababa tayo ng bundok para patayin si James. Samantala, lubos na walang kamalay-malay si James na hindi mabilang na mga martial artist mula sa iba't ibang sekta na dumaan sa kanya ay nagkaisa at bumababa sa bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1182. Gayunpaman, hinulaan ni James na ang mga sekta na ito ay mag-uusap sa isa't isa at magkakaisa na patayin siya pagkatapos nilang makarating sa Mount Thunder Sect. Tumingin siya kay Bryce, nakatayo sa tabi niya,
At mahinahong nagtanong, nakapatay na ako ng napakaraming tao. Pwede na ba ako? Kung hindi tayo aalis, ang mga martial artist na dumating sa Mount Thunder Sect ay magkakaisa at bababa para patayin tayo. Ngumiti si Bryce at sinabing, isa lang silang mga mahihina, at wala itong dapat ikabahala. Ang mga totoong powerhouse tulad ng Ancient Four ay hindi pa nagpapakita. Ang layunin ni Lujan ay gamitin ang mga kamay ni James para pahinain ang lakas ng iba't ibang sekta at pamilya at sirain ang reputasyon ni James, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umasa sa kanila. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Noong una, gusto niyang gamitin ito bilang dahilan para bumalik at humingi ng antidote kay Lujan. Gayunpaman, hindi gumana ang kanyang plano. Dahil iyon ang nangyari, nagpa siya siyang manatili pa ng ilang araw. Nagpatuloy siya sa paghihintay. Maya-maya pa ay lumitaw na naman sa malayo ang isa pang grupo ng mga tao. May mga 7 hanggang 8 tao. Isang matandang lalaki ang nangunguna sa paglalakad, kasunod ang isang magandang babae. Ito ay ang Cadence. Ang nasa harap ay si Tobias, at ang babae sa likod niya ay si Maxine. Napansin ni Maxine si James mula sa malayo. Ito ay naging maliwanag pagkatapos Thea ay kinuha ang layo na ang sitwasyon ay nakuha out of hand, at James ay pinilit na gawin ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. Sa huli, wala siyang choice kundi makipag-ugnayan kay Tobias at makipagkita sa kanya. Nakita rin ni Tobias si James. Bulong ni Maxine, "Lolo." Napilitan si James na gawin ang masasamang gawaing ito at naging pampublikong kaaway ng matuwid na pangkat. Bahagyang tumanggaw si Tobias. Wala nang babalikan ang sandaling pinatay niya si Jackson. Lumapit siya kay James. Tumayo din si James at hinugot ang Blade of Justice sa lupa. Seryoso ang itsura ni Bryce. Bulong niya, "James, ang matandang lalaki dyan ang nagsunog sa villa ng pamilya mo 10 taon na ang nakakaraan. Sinunog niya ang iyong buong pamilya at iniwan silang mamatay. Ngayon na ang oras para sa iyong paghihiganti. Siya ay makapangyarihan at marahil ang ika-7 ranggo. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na patayin siya kung sabay tayong umatake." Si Tobias ang pinuno ng mga Kayden. Samantala, ang pamilya Kayden ang pinuno ng Ancient Four. Pambihira ang kanyang talento sa martial arts. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas, ngunit ang isang magaspang na hula ay siya ay nasa isang lugar sa paligid ng tuktok ng ika-6 na ranggo o nasa ika-7 ranggo. Bukod pa rito, nagpractice siya ng 13 langit na espada. Tiyak na siya ay nireranggo ang nangungunang 10 sa sinaunang martial world. James. Lumapit si Tobias at huminto mga 10 metro ang layo kay James. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin kay James na may pagkadismaya. "Hindi ko inaasahan na tatahakin ka sa landas na ito. Haharanggan mo ba ako at papatayin mo ako sa Ramsdalen Valley?" Sinundan siya ni Maxine at tumingin kay James. Pagkatapos, tumingin siya kay Bryce, na nakatayo sa tabi niya. Sa wakas, dama po ang mga mata niya kina Aphrodite at Venus. "Tobias, sinunog mo ang villa ng pamilya ko at pinatay mo ang pamilya ko 10 taon na ang nakararaan. Aayusin natin ang away na ito minsan at magpakailanman ngayon." Iginuhit ni James ang Blade of Justice at itinutok ito kay Tobias. Kasabay nito, isang matinding enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa kanilang paligid. Ang nyebe sa hangin ay tila nasuspine sa hangin. "Lolo." Hinatak ni Maxine ang manggas ni Tobias at bamulong, "Kilalang kilala ko si James. Hindi naman siya ganito. Sigurado akong may dahilan siya. Hindi mo dapat siya pinaglalaruan. Ang pagpapalit lang ng ilang galaw ay sapat na. Maxine, hanggang ngayon, gusto mo pa rin bang magsalita para kay James?" Nagdilim ang mukha ni Tobias. Puno ng galit ang kulubot niyang mukha. Malinaw na may intensyon siyang pumatay. "Patayin si James. Patayin si James." Isang nakakabinging chant ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Narinig ni James ang tunog at lumingon sa pinanggalingan nito. Daan-daang martial artist ang lumapit sa kanya, bawat isa sa kanila ay puno ng galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1183. Daan-daang tao ang lumapit na may nakakatakot na aura. Ang kanilang kahanga-hangang paraan lamang ay sapat na upang takutin ang ilan sa mga Kayden. "James, pinatay mo ang aming Valley Master. Hindi ka mapapatawad ng Medical Valley. James,
idineklara ka ng Paragon Martial Arts School na kalaban namin. Nangako ang sekta ng langit at lupa na papatayin ka. Umalangaw-ngaw ang lahat ng uri ng deklarasyon. Nang makita ang napakaraming tao, sumimangot si Maxine at Bamulong, ilang tao ang napatay ni James. Seryoso ang tingin ni James sa mga taong papalapit sa malayo. Kung hindi sila aalis, isang matinding labanan ang tiyak na sumiklab, at hindi ito ang gusto niyang mangyari. Sinulyapan niya si Bryce at Bamulong, may tiwala ka pa bang patayin ang lahat ng taong ito ngayon? Bryce wore a hesitant expression, which is rare for him. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Tobias. Hindi niya inaasahan na ang mga martial artist na nakarating sa Mount Thunder Sect ay babalik ng ganoon kabilis. Bagaman sila ay mahina, napakarami nila, at mahirap para sa kanilang dalawa na patayin silang lahat. Kahit na nagtagumpay sila sa pagpatay sa lahat, sila ay magdaranas ng matinding pinsala at maaari pang mamatay. Tara na, nag-isip sandali si Bryce, tumingin kay James, at sinabing, magkahiwalay tayo ng landas at magkikita sa villa. Tumango si James. Sa tingin mo papayag ba akong umalis ka? Napansin ni Tobias na sina James at Bryce ay nagpaplanong umatras at mabilis na hinugot ang kanyang mahabang espada mula sa kanyang likuran. Tumalon siya ng 10 metro sa ere at itinutok ang kanyang espada pababa kay James, malamig na sumigaw, James, *starred ka. Ililibre kita ngayon. Nang makita ito, malungkot ang ekspresyon ni Bryce. Alam ni James na si Tobias ay makapangyarihan at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Tobias. Bukod dito, hindi siya sigurado kung naabisuhan ba ni Jackson si Tobias tungkol sa kanyang plano. Si Tobias ang pinuno ng mga Kaidan, na bahagi ng Ancient Four. Ang Ancient Four ay wala sa panig ng hari o ng gusek. Tumayo sila sa gitna at nanatili sa labas ng mga gawaing pampulitika. Mabilis na bumaba sa bundok ang galit na Rubble. Maya-maya, 10 metro na lang ang layo nila kay James. Whoosh! Daan-daang tao ang naglabas ng kanilang mga espada. Si Delaney, ang binibini ng Mount Thunder Sect, ay humakbang pasulong at tumingin sa makapangyarihang Tobias na lumulutang sa hangin gamit ang kanyang mahabang espada. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay na may pagmamakaawa sa kanyang magandang mukha at sumigaw, Mr. Thomas, pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Nakapatay na rin siya ng hindi mabilang na mga sect leader at mga ulo ng pamilya. Nakikiusap ako na kumilos ka at patayin siya. Alisin ang *starred na ito para sa sinaunang martial world. Haha, tumawa ng malakas si James. Depende iyon kung may kakayahan siyang gawin iyon. Hindi sigurado si James kung naabisuhan ba ni Jackson si Tobias. Kung ginawa niya, kailangan niyang kumilos. Si Tobias ay sadyang matatalo sa kanya at magkunwaring patay kung siya ay naalertuhan upang ang mga tao ng Gusek ay magpabiil sa kanilang mga bantay. Mamamatay sila sa Gusek pagkatapos nito. Gayunpaman, kung hindi alam ni Tobias ang plano, alam ni James na hindi siya mananalo. Kahit mababa si James, hindi siya napigilan ni Tobias na tumakas. Tumalon si James ng 20 metro sa himpapawid at nakipagkita ng harapan kay Tobias. Nagsagawa siya ng heavenly breath, at ang kanyang true energy ay tumagos sa kanyang buong katawan, na naging sanhi ng isang nakakatakot na puwersa na lumabas sa kanyang katawan. Ang Blade of Justice ay kumikinang din ng mas maliwanag sa kanyang mga kamay, na nagniningning sa isang nakasisilaw na gintong sinag. Mayroon siyang napakalakas na enerhiya. Maraming nanonood ang nagulat sa kanyang makapangyarihang enerhiya. Mabilis na umatras ang mga martial artists sa malapit. Kung magkalaban ang dalawang powerhouse, ang mga alon na nilikha ng kanilang enerhiya ay magiging lubhang mapanganib. Maaari silang tamaan ng malakas na alon ng puwersa kung hindi sila mag-iingat. James, dumilim ang mukha ni Tobias habang malamig na sinabi, malaki ang inaasahan ko sa iyo at gusto kong sanayin ka bilang tagapagmana ng ating pamilya. Gayunpaman, labis mo akong binaygo. Ngayon, personal kitang papatayin. Malamig na sabi ni James, shut up. Ang aking pamilya ay pinatalsik mula sa mga Kaidan 30 taon na ang nakararaan. Hindi na ako bahagi ng mga Kaidan. Sinunog mo ang villa ng pamilya ko at pinatay mo sila. Aayusin namin ang lahat ng account mula 10 taon na ang nakakaraan ngayon. Haha, magaling. Napakahusay.
Gusto kong makita kung gaano karaming mga espada ng 13 langit na espada ang maaari mong ilabas. Tumawa si Tobias at biglang umatake. Humakbang siya pasulong at bahagyang ikiling ang kanyang espada. Isang pagsabog ng materialized na sword energy ang bumaril. Parang laser beam, na parang kidlat pasulong. Lumitaw ito sa harap ni James halos agad-agad, direktang nagpuntirya sa vitals ni James. Mabilis na naiwasan ni James ang putok. Ang sword energy ay tumama sa isang bangin sa di kalayuan. Boom! Ang sword energy ay bumagsak sa isang makapal na layer, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga blok ng yelo. Napakalakas ng sword energy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1184. Kahit 10 metro ang layo, ang puwersa ng sword energy ay sapat na malakas para saktan ang mga tao. Ito talaga ang pinakamahusay na pamamaraan ng espada sa mundo. Ang pag-aaral ng gayong pamamaraan ay magiging hindi magagapi. Walang makakalapit. Ang mga martial artist ay namamangha sa lakas ni Tobias habang sila ay umatras. Inilunsad ni Tobias ang isa pang pagsabog ng sword energy habang bumababa, hinahampas ang kanyang espada kay James. Itinaas ni James ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake. Kumalabog. Nagsalpukan ang dalawang espada, na nagdulot ng mapurol at malakas na ingay. Nagsagupaan ang kanilang mga enerhiya at nagdulot ng napakalaking shockwave na walisin ang kanilang paligid. Tumama ito sa yelo sa magkabilang gilid ng bangin, at nagsimulang bumagsak ang mga blok ng yelo pababa ng bundok. Dahil dito, umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging dagandong, naganap ang pagguho ng lupa, at nagbitak-bitik ang paligid na parang may lindol. Ramdam ni James ang nakakatakot na sumasalungat na enerhiya na dumarating sa Blade of Justice. Isang init ang bumalot sa kanyang lalamunan, at dumura siya ng isang bibig ng dugo. Masyado siyang malakas, nanlamig ang dugo ni James. Alam niya na malakas si Tobias ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Naubos na niya ang Snow Lotus wine kanina, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Gayunpaman, nakadama pa rin siya ng kababaan sa pakikipaglaban kay Tobias. Samantala, nagulat din si Tobias kay James. Hindi niya inaasahan na mahaharangan ni James ang kanyang mga atake. Alam niya ang lakas ng kanyang pag-atake. Ang mga nasa ilalim ng ikapitong ranggo ay hindi kayang ipagtanggol ito. Gayunpaman, pilit itong tiniis ni James at nasaktan lang hanggang sa samuka ng dugo. Umungol si Tobias, kahanga-hanga. Tingnan natin kung kaya mo pang tanggapin ang ilan pang pag-atake ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naglunsad siya ng panibagong pag-atake. Sinamantala niya ng husto ang lakas ng 13 Heavenly Swords. Kumikislap ang kanyang espada, at pamitik ang kanyang figure. Napilitan si James na pumunta sa depensa. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang mga pag-atake ni Tobias. Bagamat pareho silang may parehong sword technique, mas mabilis itong naisagawa ni Tobias kaysa sa kanya. Napilitan si James na umatras ng maraming hakbang. Nagtamo pa siya ng ilang sugat. Napakabilis ng swordsmanship. Ito ay dapat ang maalamat na 13 Heavenly Swords. Mali, iyon lang ang First Sword Realm. Ayon sa pagkakaintindi ko, ang 13 langit. Ang mga espada ay may dalawang kaharian ng espada. Ang Second Sword Realm ay ang tunay na anyo ng 13 Heavenly Swords. Ang mga martial artist ay nanood ng labanan sa malayo. Nagulat ang lahat sa pagiging espada ni Tobias. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat. Boom! Isa pang banggaan ng mga espada ang nangyari. Itinaas ni James ang kanyang Blade of Justice para harangan ang pag-atake. Si Tobias ay naglaslas mula sa itaas at idiniin ang kanyang espada sa Blade of Justice. Pilit na ibinaba ang katawan ni James sa sobrang lakas. Tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Sa huli, siya ay nadurog sa lupa, at ang kanyang katawan ay nabaon sa makapal na nyebe. Natalo ba siya? Pinagmamasdan ng mga nanonood ang lahat ng nangyayari. Sa hindi mabilang na mga titig, pilit na bumangon si James mula sa lupa. Inabot niya ang kamay niya at pinunasan ang dugo sa gilid ng labi niya. Napatingin siya kay Tobias na nakalutang sa langit. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Natanggap ba ni Tobias ang mensahe mula kay Jackson o hindi? Bahagyang hindi sigurado si James. Ito ay maliwanag na ang mga pag-atake ni Tobias ay nakamamatay at nilayon upang patayin siya. Pinaganya niya ang Heavenly Breath,
At ang true energy ay dumaloy sa kanyang katawan, na kumalat sa kanyang mga paa at buto. Biglang nagbago ang kanyang balat, at naging tanso. Nang makita ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Donovan. Siya ay natalo sa pamamagitan ng pamamaraang ito pabalik sa Mount Little Root. Nang makitang muli, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong klaseng martial arts skill yan? Paano? Paano nalaman ni James ang martial art technique na ito? Ano ang kaugnayan niya sa matandang lalaki na lumitaw sa Mount Little Root kanina? Naguguluhan din ang ibang martial artists. Ginamit ni James ang Invincible Body CD at pinalaki ang kanyang defensive power. Tumalon siya ng 20 metro sa hangin at tumingin kay Tobias, itinutok ang kanyang espada ng paalang sa kanya. Kumilos ka, matandang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1185. Naguguluhan, hinawakan ni Tobias ang kanyang espada at tumingin kay James, na nababalutan ng tanso. Anong uri ng martial arts technique iyon? Ang mga Kaiden ay nakakolekta ng hindi mabilang na mga sinaunang balumbon na nagtala ng mga nakaraang kaganapan sa iba't ibang panahon sa kasaysayan. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng mga tala ng martial art technique na ginagawa ni James sa alinman sa mga sinaunang scroll. Itinaas ni Tobias ang kanyang espada, at mas kumikinang ito. Kunin mo ito. Nagdilim ang kanyang mukha, at umungol, sinugod si James gamit ang kanyang espada. Habang lumilipad siya patungo kay James, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagpakawala ng nakakatakot na sword energy. Ang unang sword energy, ang pangalawang sword energy, ang ikalimang sword energy, ang ikasampung sword energy, ang ikalabing-isang sword energy, ang ikalabindalawang sword energy. Ang 12 na materialize na sword energies ay sumambulat kaagad. Ikiling ni Tobias ang kanyang mahabang espada. Ang 12 sword energies ay bumagsak sa kalangitan at bumuo ng isang sword net sa hangin. Sa isang nakakatakot at nakakabighaning puwersa, binaril nila si James. T13 Heavenly Swords. May 12 sword energies. Kulang pa siya ng isa para lubos na makabisado ang 13 Heavenly Swords. Ang kanyang sword energy ay napakalakas. Nakaramdam ako ng takot kahit nasa ganoong distansya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga martial artists sa di kalayuan. Lolo, huwag. Namutla sa takot ang mukha ni Maxine, at hindi niya napigil ang mapasigaw ng malakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang 12 sword energies ay bumaril kay James na may mapanirang kapangyarihan tulad ng 12 meteorite. Nagbago ang mukha ni James, at mabilis siyang umatras. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang malampasan ang sword energies. Isa sa mga sword energies ang bumulusok sa kanyang likod. Ang Invincible Body CD ay isang mahusay na depensa, at si James ay hindi nagtamo ng anumang panlabas na pinsala. Gayunpaman, ang puwersa ng pagsabog ng sword's energy ay yumanig sa bloody energy sa kanyang katawan. Hindi napigilan ang lumalakas na pagmamadali, bumulwak si James ng isang subo ng dugo. Matapos matamaan ay bumagal ang kanyang mga galaw. Hindi nagtagal, sumunod ang isa pang sword energy at hinampos siya. Sa isang iglap ay nataman ang buong katawan niya. Dahil sunod-sunod na dumaranas siya ng malubhang panloob na pinsala, hindi niya makuha ang kanyang true energy. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Bumagsak siya sa makapal na kumot ng nyebe, na naging sanhi ng pag-flutter ng snow. Huff! Hingal na hingal ang mga sinaunang martial artist na nanonood sa di kalayuan. Napakalakas ni Tobias. Ang 13 langit na espada ay napakalakas. Nagpakita si Tobias ng ganoong agresibong swordsmanship at makapangyarihang sword energy. Sino sa mundong ito ang may kakayahang lumaban sa kanya? Inaasahan ang kanyang lakas dahil isa siya sa mga ulo ng pamilya ng Ancient Four. Ang mga Kaiden ay nagpasa ng mga pamamaraan ng walang kapantay na espada sa loob ng libu-libong taon. Nakakatakot ang mukha ni Bryce. Hindi niya inasahan na magiging ganito katindi ang kapangyarihan ni Tobias. Higit pa rito, nakabisado pa niya ang ikalabindalawang espada ng 13 langit. Mga espada, maging si James ay hindi nabigyan ng pagkakataon at natalo. Palihim siyang naghanap ng pagkakataong makawala. Tungkol naman kay Tobias, unti-unting bumaba sa lupa at naglakad patungo sa kinalapag ni James. Gusto niyang tingnan kung patay na ba si James o hindi. Nang makalapit siya,
itinulak niya ang kanyang palad pasulong, at agad na tinangay ng puwersa ang nyebe. Si James ay nakahiga sa lupa, puno ng dugo, sa bingit ng kamatayan. James. Mabilis na sumugod si Maxine at sinubukang tulungan si James na makabangon mula sa lupa. Gayunpaman, itinaas ni Tobias ang kanyang espada at hinaranggan ang kanyang landas. Lolo, napaluha si Maxine. Magiliw na sinabi ni Tobias, nagpatay siya ng mga inosenteng buhay, kaya pinarusahan ko siya para sa kanyang mga kasalanan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Akala ng lahat ay patay na si James. Gayunpaman, biglang gamulong si James, bumangon, at sumalakay habang si Tobias ay nakababa ang kanyang bantay. Ang kanyang mahabang espada ay tumusok sa katawan ni Tobias. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1186. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Tobias sa hindi makapaniwala. Ha! Nag-iba ang ekspresyon ng mga martial artist na nanonood sa malayo. Binawi ni James ang kanyang espada, at kasabay nito, mabilis niyang itinutok ang kanyang palad sa dibdib ni Tobias. Bagamat hindi gaanong nagpapuwersa si James sa kanyang pag-atake, bumaril ang katawan ni Tobias, umiikot sa hangin, at bumagsak sa lupa mga ilang daang metro ang layo. Tuwang-tuwa si James, tama siya. Tara na. Hindi na naglakas loob si James na magtagal pa. Tumalikod siya at tinawag si Bryce. Pagkatapos, tumalon siya kay Aphrodite at Venus. Hinawakan niya ang isa sa mga ito sa bawat kamay at mabilis na tumalon ng ilang hakbang pa sa ere, na wala sa paningin ng lahat. Nang makitang matagumpay na nakagawa si James ng palihim na pag-atake kay Tobias, hindi na rin naglakas loob si Bryce na manatili pa at mabilis na lumikas. Tobias, Tatay, Lolo, Mr. Tobias. Matapos tumakas sina James at Bryce, ang mga Kaden at iba pang martial artist ay nanambalik sa kanilang katinoan at mabilis na sumugod kay Tobias. Si Tobias ay sinaksak ng isang espada at tinamaan ng isang atake sa palad. Siya ay umubo ng maraming dugo, at ang kanyang mukha ay namutla. Sa oras na siya ay na-propped up, nawala na niya ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Arg, James, hinding-hindi kita mapapatawad. Umalangaw-ngaw ang galit ng mga dagandong. Samantala, tumawa ng malakas si Bryce na nakatakas mula sa Ramsdalen Valley. Haha, James, malaki ang kontribusyon mo this time. Sinaksak mo si Tobias sa sobrang lapit na distansya at gumawa ka pa ng panibagong suntok. Hindi na siya makakaligtas sa ganyan. Kahit hindi siya mamatay, seryoso siya, nasugatan at hindi na makakabawi sa oras para sa Mount Thunder Conference magkakaroon tayo ng isang hindi gaanong malakas na kalaban. Walang pakialam na sagot ni James, syempre. He's a 7th rank Grandmaster, and I'm at the peak of the 6th rank. I dealt that snake attack with all my strength while he was careless. He can't survive that. Not bad. Good job. Tinapik ni Bryce ang balikat ni James at sinabing, pagkabalik natin, tiyak na papurihan kita sa harap ni Mr. Owen. Matutuwa siya at tiyak na gagantimpalaan ka. Napangiti ng mahina si James at hindi na nagsalita pa. Mabilis silang umalis at bumalik sa villa. Makalipas ang kalahating araw, lumitaw sila sa suburb villa sa Terrentville. Ano? Biglang tumayo si Luke dyan at hindi makapaniwalang tumingin kay Bryce, kay kakasabi mo lang ba na si James ang pumatay kay Tobias? Haha. Sir, it's absolutely true. Ginamit ni Tobias ang 13 heavenly swords at natalo si James. Gayunpaman, binaygo niya ang kanyang bantay, at sinamantala ni James ang pagkakataong makatakas ng isang pag-atake. Sinaksak siya ni James at sinundan pa ito ng pag-atake ng palad. Nasaksihan ko mismo si Tobias na sinaksak sa puso, at ang atake ng palad ni James ay tumama rin sa kanyang puso. Ang galing! Ang galing! Excited si Luke dyan at gustong yakapin si James. Magwala. Agresibong itinaboy ni James si Luke dyan at walang pakialam na sinabi, hindi ako interesado sa mga lalaki. Si Luke dyan ay hindi nagalit sa kanyang pag-uugali. James, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Si Tobias ay palaging isa sa mga pinakamalaking banta ko. Siya ay isang powerhouse ng ikapitong ranggo at nagsanay ng 13 langit na espada. Walang maraming tao sa mundong ito ang maaaring talunin siya, patayin mo na siya simula ngayon, ikaw na ang kapatid ko. Si Luke dyan ay nasa mabuting kalooban.
Pinatay ni James si Tobias, na nakalutas ng malaking problema para sa kanya. Ikinwento rin ni Bryce ang lahat ng nangyari sa Ramsdalen Valley. Matapos malaman na nakapatay ng maraming tao si James, masayang tumawa si Luke dyan. Inunat ni James ang kanyang kamay at nagtanong, nasaan ang antidote? Oo naman, sigurado. Si Luke dyan ay naglabas ng isang maliit na bote ng ceramic, nagbuhos ng isang tableta, at iniabot ito kay James, na nagsasabing, narito ang panlunas. Pagkatapos itong inumin, ang lason mula sa iyong katawan ay mawawala, at ikaw ay malaya. Hindi na nagdalawang isip si James at agad itong nilunok. Ngumiti si Luke dyan at sinabing, nasugatan ka at dapat ay pagod na pagod. Dapat kang pumunta at magpahinga ng mabuti. Pagkatapos magsalita, naglabas si Luke dyan ng isang bote ng elixir at iniabot kay James. Ito ay isang healing elixir na personal kung pinino. Ito ay mahusay para sa pagpapagaling ng mga panloob na pinsala. Kinuha ito ni James, tumalikod, at umalis. Bumalik siya sa kwarto niya sa taas. Pagkapasok niya sa silid ay hindi na niya ito napigilan at bumulwak ang isang subo ng dugo, na bumagsak sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1187. Kahit na ang Invincible Body CD ni James ay hindi na deactivate ng 13 langit na espada ni Tobias, ang epekto ng mga pag-atake ni Tobias ay napakalakas pa rin. Sa lahat ng 12 sword energies na sabay-sabay na umaatake, ang mga suntok ay napakalaki at nagdulot ng matinding pinsala sa loob ni James. Pagbalik niya sa kwarto ay hindi na niya ito nakayanan at tuluyang bumagsak sa sahig. Sa sobrang kahirapan, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa sahig at nagsimulang magsagawa ng healing cultivation method mula sa mga medikal na libro upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Bagamat binigyan siya ni Luke dyan ng healing elixir, hindi siya pinagtiwalaan ni James. Kung ikukumpara sa healing elixir, mas nagtiwala si James sa mga medikal na libro. Nagsimula siyang gumaling. Samantala, sa sala sa ibaba, ikinwento ni Bryce kay Luke dyan ang mga nangyari sa Ramsdalen Valley. Hindi niya itinago o pinalampas ang anumang detalye. Matapos itong pakinggan, napangiti si Luke dyan. Hindi mahalaga kung ang iba ay namatay o hindi. Ang pinakamahalagang bagay ay patay na si Tobias. Si Luke dyan ay nasa ikapitong langit. Si Tobias ang pinuno ng mga Kaydan, isang ikapitong ranggo na Grandmaster na nagsanay ng walang kapantay na pamamaraan ng espada, ang 13 langit na espada. Maaari siyang may rank sa nangungunang 10 sa sinaunang martial world. Ngayon na siya ay patay na, si Luke dyan ay may isang hindi gaanong kakilakilabot na kalaban. Sabi ni Bryce, Sir, hindi na makakabalik si James at naging pinakamalaking kalaban na siya ng martial community. Ikaw lang ang tanging tao na makakapagprotekta sa kanya ngayon. Wala siyang choice kundi sundin ka. Tumanggo si Luke dyan at sinabing, Ma'am. Totoo iyon. Depende lahat sa iniisip ng batang ito ngayon. Kung susundin niya ako, hindi ko siya mamaltrato. Gayunpaman, hindi ko siya pipilitin kung ayaw niyang sumama sa akin. Sir, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Matiyagang naghihintay kami ng ilang araw hanggang sa Mount Thunder Conference. Hindi nagmamadali si Luke dyan. Alam niya ang motibo ng Supreme Commander. Sa paglipas ng mga taon, ang Supreme Commander ay nasa closed-door meditation. Gayunpaman, tiyak nalilito siya sa Mount Thunder Conference. Ito ang pagkakataon niya. Ito rin ang tanging pagkakataon niya. Kung palalampasan niya ang pagkakataon, hindi na siya makakatagpo ng isa pang pagkakataon para patalsikan ang Supreme Commander. Naiintindihan. Tumanggo si Bryce. Pumunta ka at magpahinga. Ikinaway ni Luke dyan ang kanyang kamay. Sige. Tumalikod na si Bryce at umalis. Samantala, ginagamot ni James ang kanyang mga sugat sa silid. Malubhang nasugatan siya sa pagkakataong ito. Matapos manatili sa silid sa loob ng 3 araw, bahagyang bumuti ang mga pinsala. Gayunpaman, mas matagal bago siya tuluyang makabawi. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat nitong mga nakaraang araw, walang nakaistorbo sa kanya. Matapos maramdaman ni James na naka-recover na siya at makakagalaw na siya, tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto. James, isang mabalahibong boses ang tumawag sa kanya pagkalabas niya ng pinto. Napatingin si James kay Aphrodite at Venus na nakatayo sa labas ng kwarto at tumanggo bilang tugon sa kanila. James, pinakiusapan ka ni Mr.
Owen na makipagkita sa kanya sa ibaba para pag-usapan ang isang bagay na mahalaga pagkatapos mong magpagaling. Ma'am, tumango si James, tumalikod, at bumaba ng hagdan. Narinig niya ang pagtawa ni Luke Jan nang makarating siya sa sala sa unang palapag. Tumingin si James at nakitang maraming tao ang nakaupo kasama si Luke Jan. 11 lalaki, mga 50 hanggang 60 taong gulang, at isang babae. Kahit na ang mga lalaki ay mukhang matanda, ang babae ay mukhang mas bata at marahil ay mga 30 taong gulang. Maganda siya at nakasuot ng manipis na damit, nagniningning ng sexing aura. James, tapos ka na bang magpagaling? Napansin ni Luke Jan na bumaba si James at agad na tumayo. Lumapit siya at nagpakilala sa mga bisita. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang 12 Zodiacs at mga kilalang powerhouse ng sinaunang martial world. Ang kanilang 12 Zodiac Formation ay isang walang katulad na martial art technique. Ang 12 Zodiac. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1188. Bahagyang natigilan si James. Sino ang mga taong ito? Nakatingin din ang 12 Zodiac kay James. Ipinakilala muli ni Luke Jan, ito ang kilalang James, na kamakailan ay naging viral sa buong mundo. Siya ang pumatay sa isa sa mga sinaunang mga ulo ng pamilya, si Tobias Kayden. Bagamat bata pa siya, isa na siyang napakalakas na Grandmaster. Bigyan mo pa siya ng ilang dekada, at tiyak na siya ang magiging numero 1 martial artist sa mundo. I see. It's James. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Sino ang hindi nakarinig ng Dragon King? Tumayo ang 12 Zodiacs at sunod-sunod na binati si James. Tumango rin si James bilang tugon. Tapos, naglakad siya at umupo. Tumingin siya kay Luke Jan, na nakaupo, at nagtanong, sinabi sa akin ng kambal na mayroon kang dapat pag-usapan sa akin. Tumingin si Luke Jan kay James at tinanong, kamusta ang mga sugat mo, James? Malumanay na sagot ni James, pansamantala silang na-control, pero magtatagal ako para tuluyang makarecover. Seryoso ang ekspresyon ni Luke Jan, na bihira, at nagtanong siya, tinawagan kita para talakayin ang nalalapit na Mount Thunder Conference. Napukaw ang curiosity ni James. Tumingin siya kay Luke Jan at nagtanong, paano ang Mount Thunder Conference? Tumingin si Luke Jan sa lahat ng mga taong naruroon at sinabing, lahat ng tao dito ay mga taong pinagkakatiwalaan ko. Dapat alam ninyo na mayroong Supreme Commander sa GUSEC. Tumango si James at sinabing, Ma'am, I've heard of him, but who exactly is this Supreme Leader? Ipinaliwanag ni Luke Jan, ang Supreme Leader ay si Callan, ang pinuno ng Mavericks at pinuno ng 3 pamilya ng GUSEC 100 taon na ang nakararaan. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Narinig na niya noon si Callan. 100 taon na ang nakalilipas, si Callan ay nasa edad 40 at isa ng ikapitong ranggo na Grandmaster. Dahil 100 taon na ang lumipas, tiyak na nakapasok na siya sa ika-8 ranggo. Hindi napigilan ni James na magtanong, kung buhay pa siya, nakapasok na ba siya sa ika-8 ranggo? Of course, umabot siya sa 8th rank 50 years ago. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano siya kalakas ngayon. Alam kong ilang dekada na siya sa closed-door meditation. Bihira siyang magpakita sa labas. Alam ko rin, na nagsasanay siya ng Decimation of Immortality, ngunit hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang diskarteng ito. Malungkot ang ekspresyon ni Luke Jan. Bahagya siyang naiinggit kay Callan. Plano kong patayin si Callan at ganap na sakupin ang GUSEC. Napatingin si Luke Jan kay James at sa 12 Zodiacs na naruroon sa sala. Walang pakialam na sagot ni James, sabi mo nakapasok siya sa 8th rank 50 years ago, so how do you plan to kill him? Possible bang nakapasok ka rin sa 8th rank? Napatingin si James kay Luke Jan na may pagdududa. Hanggang ngayon, hindi niya naiisip ang tunay na lakas ni Luke Jan. Ha! Tumawa si Luke Jan at sinabing, wala kayong kailangang gawin. Mayroon akong sariling solusyon. Nagtanong muli si James, ano nga ba ang sinusubukang makamit ni Callan sa Mount Thunder Conference? Tumingin si Luke Jan kay James at sinabing, hindi mo na dapat itanong kung ano ang sinusubukan ni Callan, isang pinuno, at ito ay naging isang gulo. Gusto ni Thomas na pag-isahin ang mga sinaunang martial artist, at natural, pinupuntirya niya ang posisyon ng Great Grandmaster. Sa pagkakataong ito, tiyak na lalabas si Callan sa Mount Thunder Conference.
Hanggat nagpapakita siya, ito ang magiging kamatayan niya. Tumayo si James, iniunat ang kanyang katawan, at sinabing, nasugatan at nanghihina pa rin ako. Ayokong mamatay kasama ka. Babalik ako sa Kensington at maninirahan sa pag-iisa kasama si Thea. Mahinahong sinabi ni Lukjan, natatakot ako na hindi iyon ang nakasalalay sa iyo, James. Sa tingin mo ba ay maaari kang umiwas sa bagay na ito ngayon? Ang iyong lolo ay nasa tabi ng kataas-taasang pinuno, at pinatay mo ang hindi mabilang na mga miyembro ng martial community. Magiging gulo ang Mount Thunder Conference kapag nanalo ang lolo mo, gayunpaman, kapag natalo siya, hahabulin ka ng martial community. Huminto si James at nagtanong, nasaan ang lolo ko? Umiling si Lukjan at sinabing, hindi ko alam, pero dapat nasa paligid siya ng Mount Thunder Sect dahil magsisimula na ang conference. Haha, ako ba ang tinutukoy mo? Isang malakas na tawa ang narinig. Nang marinig ang tunog, ang lahat ng nasa villa ay nanginginig at biglang tumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1189. Matapos tumunog ang tawanan, itinulak ang pinto ng villa, at pumasok ang isang matandang lalaki sa villa. Ang matanda ay may malinis at maiksing puting buhok at nakasuot ng martial art robe. Sa kabila ng kanyang lumang hitsura, siya ay mukhang puno ng enerhiya. Lolo, natuwa si James nang makita ang matanda. Hindi niya namamalayan na naglakad at tinitigan ang papalapit na matanda sa tuwa. Alam niyang hindi patay ang kanyang lolo. Gayunpaman, hindi niya malaman kung nasaan ang kanyang lolo. Sa wakas ay nakilala niya ang kanyang lolo. Maganda ang ginawa mo. Inunat ni Thomas ang kamay at tinapik ang balikat ni James, nakangiting sabi, not bad. Naging napakalakas mo sa maikling panahon. Halos maabot mo na ang ikapitong ranggo at napatay mo pa ang matandang iyon, si Tobias. Pagpupuri ni Thomas kay James. Maraming tanong si James sa kanyang puso. Ano ang nangyari 30 taon na ang nakalipas? Talaga bang nasunog ang kanyang pamilya 10 taon na ang nakalilipas? Bakit kailangan pang magtago ng kanyang lolo sa loob ng 10 taon? Ano ang dahilan kung bakit niya peke ang kanyang pagkamatay hindi pa katagal? Sino ang sinusubukan niyang lituhin? Lolo, kinawayan ni Thomas ang kanyang kamay at pinutol si James, alam kong marami kang tanong. Hindi mo na kailangang itanong ngayon. Natural na mauunawaan mo sa hinaharap. Nakangiting tumingin si Lukjan kay Thomas at sinabing, Thomas, sa wakas nandito ka na. Matagal na akong naghihintay. Bilisan mo, maupo ka na. Lumapit si Thomas at umupo. Umupo na rin si James sa kanila. Ang 12 zodiac ay hindi nang ahas na maupo sa halip ay tumabi. Umupo si Lukjan at nagtanong, Thomas, kumusta na ang mga pangyayari? Umalis na ba si Callan? Tumango si Thomas at sinabing, Ma'am, on the way na siya. Gaano siya kalakas ngayon? Tanong ni Lukjan. Nagkibit balikat si Thomas at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ko pa siya nakipaglaban. Gayunpaman, malamang na hindi pa siya umabot sa ika-9 na ranggo. Mula pa noong unang panahon, wala pang nakapasok sa ika-9 na ranggo. Kahit na si Callan ay isang martial art genius, imposibleng makapasok siya sa ika-9 na ranggo sa loob lamang ng ilang dekada. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Lukjan. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling mamatay si Callan, tayo ay nasa iisang bangka at magtutulungan para bumalangkas ng mga plano sa hinaharap. Natarante si James. Nakikipagtulungan daw ang lolo niya kay Callan. Bakit nakikisali din siya kay Lukjan? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Napatingin si James kay Thomas na may pagkalito. Lolo, ikaw. Samahan mo ako sa labas, James. Hindi nagtagal si Thomas at mabilis na tumalikod, naglakad palabas ng villa. Sumunod naman si James sa likod niya. Napatingin si James sa matandang nakatayo sa snow sa labas ng villa. Ang taong ito ay ang kanyang lolo, na nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman mula pagkabata. Gayunpaman, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay lubos na naiiba sa lolo ng kanyang mga alaala. Ano ang gusto mong itanong? Napatingin si Thomas kay James. Tanong ni James, ano ang nangyari sa pamilya natin 30 years ago? Sinabi ni Thomas, hindi ba't ipinaliwanag na sa iyo ni Thea ang mga bagay-bagay? Naglilinang ako at tinambangan.
Ang aking tunay na enerhiya ay lumipad pabalik at sumugod sa aking utak, na naging dahilan upang ako ay magdusa ng isang paglihis ng enerhiya at magmukmok. Napatay ko ang maraming miyembro ng Cadence, at inalis ng Great Grandmaster ang aking cultivation, pinaalis ako sa Cadence. Sino ang umatake sa'yo? Hindi ko alam. Si Tobias ba? Malamang hindi. Bahagyang umiling si Thomas. Bagamat hindi siya sigurado sa pagkakakilanlan ng ambush, masasabi niyang hindi ito si Tobias kundi ibang tao mula sa mga Kaydan. Hindi ba si Tobias iyon? Naguguluhan si James. Siguro ito ay isang tao mula sa collateral lineage ng Cadence. Bilang pinuno ng Ancient Four, ang mga taong nakikita mo sa Cadence ay mula sa isang direktang linya. Gayunpaman, ang pamilya ay may maraming iba pang collateral lineage na may maraming powerhouses mula sa kanila. What about 10 years ago? Tiyak na nabawi mo na ang iyong cultivation 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo napanood ang pamilya natin na namatay sa impyerno? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1190. Of course, I didn't. How could some ordinary people burn our family to death? Bahagyang ngumiti si Thomas. Kung gayon, nasaan ang mga kapamilya natin? Nasa ibang bansa sila. Malapit mo na silang makita. So, hindi pa patay ang tatay ko. Of course, paanong ang isang karaniwang tao na tulad ni Rowena ay may kakayahan na baligtarin ang pamilya natin? Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Lolo, bakit mo sinasali ang iyong sarili sa mga tao mula sa Gusek? Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Hindi mo kailangang malaman. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Naglabas siya ng isang maliit na bote at ibinigay kay James, at sinabing, may 2 table tas sa loob. Ang isa ay pula at makakatulong sa iyo na makalusot sa summit. Ang asul ay makakatulong sa iyo na makapasok sa Ultimate Spiritual Gate. Ubusin silang 2 at magnilay sa pag-iisa. Sikaping makapasok sa ika-7 ranggo bago magsimula ang Mount Thunder Conference. Ito, nagulat si James. Ito ang mga elixir na maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa ika-7 ranggo. Mula sa kanyang pangunawa, ang paglabag sa huling 2 ay kinakailangan ay mahirap. Kung papalarin, maaaring makalusot sa loob ng ilang taon. Kung hindi, ang isa ay maaaring hindi makalusot pagkatapos ng mga dekada. Gawin mo ang kailangan mo, at huwag kang masyadong mag-alala. Nag-iwan si Thomas ng isang pangungusap at tumalikod para umalis. Maya-maya pa ay nawala na siya sa paningin ni James. Napatingin si James sa humiwalay na figure ng kanyang lolo. Pagkatapos, siniyasat niya ang maliit na bote sa kanyang kamay, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Lalong nahihirapang intindihin ang kanyang lolo. Hindi sigurado si James kung anong uri ng tao siya at ang kanyang tunay na layunin. Makalipas ang ilang oras, huminga ng malalim si James. Dahil hindi ipinaliwanag ng kanyang lolo ang mga bagay-bagay, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Sa ngayon, siguradong hindi siya sasaktan ng kanyang lolo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa villa na may dalang elixir. Sa loob ng villa, nagkukumpulan pa ang iba. Pagkapasok niya sa silid, tinanong ni Lukjan, James, ano ang sinabi sa iyo ng lolo mo? Kalmadong sagot ni James, wala lang. Siya nga pala, kailan ka nagsimulang magtrabaho kasama ang aking lolo? Naabot niya ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Callan at tinutulungan siyang mag-strategize ng mga plano. Anong klaseng kasunduan ang naabot niya sa iyo? Na-curious si James kung anong magandang alok ni Lukjan kay Thomas para ipagkanulo niya si Callan. Ha, bahaging tumawa si Lukjan. Pinaalalahanan siya ni Thomas na huwag sabihin kay James ang tungkol sa kanya. Hindi sumagot si Lukjan sa tanong ni James bagkus ay iniba niya ang usapan. James, may ilang araw pa bago ang Mount Thunder Conference. You can recuperate peacefully. I'll call you again when the time comes. Dahil ayaw nang magsalita pa ni Lukjan, hindi na nagtanong si James. Tumalikod siya at umakyat sa taas. Binigyan siya ni Thomas ng 2 elixir, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang oras upang linangin at masira ang ika-7 ranggo sa lalong madaling panahon. Pagbalik niya sa kwarto, nilock niya ang pinto at inilabas ang mga elixir. Una, inilabas niya ang pulang tableta. Ang elixir ay medyo maliit at kasing laki lamang ng isang ubas. Ito ay ganap na pula at may natitirang init.
Hindi sigurado si James kung anong uri ng elixir iyon, ngunit alam niyang ito ay hindi mabibili at malamang na ginugol ng kanyang lolo ang maraming oras sa pagpino nito. Pagkaraang inspeksyonin ito saglit, ibinuka ni James ang kanyang bibig at nilunok ang elixir. Kaagad, naramdaman niya ang mainit na agos na kumalat mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang buong katawan, na bumaon sa kanyang mga paa. Nang mga sandaling iyon ay hindi napigil ang lumutang ang kanyang katawan na parang aakyat na sa langit. Anong mahimalang elixir? Nagulat si James sa mga epekto. Agad siyang nag-concentrate sa pagsasagawa ng heavenly breath at hinigop ang enerhiya ng elixir. Sa sandaling iyon, mabilis na tumaas ang kanyang true energy. Ang makapangyarihang true energy ni James ay sumugod mula sa kanyang elixir field patungo sa kanyang ulo. Naging malinaw ang kanyang isip, at naramdaman niyang bumukas ang spiritual gate sa tuktok ng kanyang ulo. Ang true energy sa kanyang katawan ay natipon sa kanyang ulo, at hindi nakikitang true energy na bulaklak ay namumulaklak. Ito ba ang ibig sabihin ng tumawid sa summit? Ganito ba ang pakiramdam ng ganap na pagsasaayos sa tatlong kayamanan at limang espirito ng katawan ng tao?